Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Narito na nga ang ating pagkatutukan ngayong Martes sa Abot Kamay na Pangarap. Dito naman na nag-aalala ng husto itong si Lynette dito kay Carlos. Kaya agad na tinawagan ni Lynette itong si Harry upang papuntahin at pasamahan itong si Carlos sa kanilang mansyon. At dito nga na ipinaalam ni Lynette kay Carlos na tinawagan daw niya di umano itong kanyang anak na si Harry upang puntahan nga itong si Carlos. Kaya naman, nagmamadali itong si Carlos na iligpit ang ebidensya na kanyang ginawa. Subalit ay hindi nga nagtagal ay maya-maya ay dumating nga bigla itong si Harry at nakita ni Harry dito sa likod ng sasakyan ni Don Carlos ay inilagay niya itong katawan ni Irene at nagtanong ito na kung sino itong babae na inaakay-akay dito ni Carlos at nagulat itong si Harry kung bakit nakatali itong dalawang paa at kamay at may mga gamit pa itong kasama. At wala na ngang maitatago pa itong si Carlos kundi aminin niya dito kay Harry na ang kanyang napaslang ay walang iba kundi ang kanyang tita Irene na naging asawa ni Carlos doon sa US. At nagulat itong si Harry sa kanyang nalaman mula dito sa kanyang ama na napaslang niya ang kanyang tita Irene at dito nga na tila nagalit din itong si Harry sa ginawa nito dahil kung bakit balak itago ni Carlos itong katawan ni Irene at hindi susuko sa mga pulis at sinabihan niya ang kanyang ama na isang kriminal. Dapat pagbayaran daw di umano ang kanyang krimen na ginawa. Subalit sumagot si Carlos sa kanyang anak na hindi daw niya ito sinasadya at aksidente daw ang nangyari. Subalit hindi iyon totoo dahil sinakal nga dito ni Carlos itong si Irene nung ito'y nang laban sa kanya. At ang dahilan ng kanyang pagkasawi ay nabagok nga itong kanyang ulo dito sa sahig ng semento dahil sa lakas ng pagkatulak dito ni Carlos kay Irene. Kaya agad hindi mapakali at parang na babaliw at balisa na nga itong si Carlos Benitez dahil sa mga krimen na kanyang ginawa. Samantala, dito naman na ipinagtataka ni Annalyn na kung bakit aligaga at hindi nga daw mapakali itong si Carlos nung ito ay pumunta doon sa city jail at nakausap niya din ni Annalyn itong si Madam Lutos dahil dinalaw niya nga ito. At may sinabi si Madam Lutos dito kay Irene na nagpa-trigger sa kanya at sinabi na mag-ingat daw itong si Annalyn at Lynette dito kay Carlos Benitez dahil hindi daw nila ito lubos na kilala. At may naaamoy nga itong si Madam Lutos na hindi kaya-aya dito kay Carlos na may itinago nga ito. At naalala ni Annalyn ang sinabi ng kanyang Lolo Pepe nung bago ito mawala. Na yan din ang sinabi nito sa kanya na mag-iingat daw kay Carlos. Kaya agad na kinutuban itong si Annalyn na kung ano ba dapat na kanyang matuklasan dito kay Carlos Benitez. At dito nga na kinumpirma niya sa kanyang ina na may sinabi nga itong si Madam Lutos sa kanya na dapat mag-ingat sila dahil may kakaibang ikinilos nga itong si Carlos na hindi nila alam. Lalo na ngayon na matutuklasan ni Harry ang krimen na ginawa ni Carlos at balak niya nga itong itago sa kanilang lahat. Subalit hindi nga ito nagtagumpay dahil naabutan agad ito ni Harry dahil sa sinabi ni Lynette na kunwari ay niluuban daw di umano itong si Carlos sa kanyang mansyon. Subalit hindi naniniwala ito si Lynette sa mga sinasabi ni Carlos dahil minsan na nga itong nagsinungaling sa kanya. At ganoon din naman itong si Annalyn. Samantala dito sa Apex nagkasagutan itong mag-ama na si Justin at itong si Eric dahil sa kinakampihan di umano ni Justin itong si Annalyn na hindi daw ito kasama sa kanilang mga plano at ang gusto mangyari dito ni Eric na pati itong si Annalyn ay dapat mawala sa kanila upang masulong nga daw dito ni Justin ang kayamanan ng mga tanyag. Kaya yan ang ating pakatutukan at aabangan mamaya dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at marami pong salamat.